Pangarap talaga namin ng tatay ko na makapagbakasyon sa Iloilo. Lalo na't kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Gusto naming makita kahit sa maikling panahon. Kung maaari kaming doon na lang talaga tumira sa mga darating na taon. Kapag napagod kami sa lugar kung saan kami ngayon nakatira, may matatakbuhan kaming pahinga at kapayapaan sa probinsya ni tatay. Kaso hindi namin malaman kung kailan ang eksakto at tamang panahon. Kasi abala ako sa pag-aaral at si tatay naman sa trabaho at sa ilan niyang negosyo. Kaya wala kaming mahanap na eksaktong araw para magawa ang lahat ng iyon. Ariel, sabihin mo sa akin kung kailan matatapos ang eskwela ninyo para makapagbakasyon tayo doon sa Iloilo. Gusto ko talaga makita ulit ang lugar namin doon. Gusto ko rin maranasan mo ang mga naranasan ko dati. At ipakita sa iyo ang mga bagay na kinalakihan ko. Pakaramdam ko kasi, hindi magiging maayos ang pakaramdam ko dito. Dahil naaalala ko lang lahat ang alaala namin ng nanay mo. Nahihirapan akong umusad mula sa pagkawala niya, anak. Baka nga hahanap ka na naman ng bagong asawa, tay. Hindi biro lang. Malapit na rin naman. 2 linggo na lang pagkatapos ng exam namin. Wala na kaming pasok. Naipasa ko na naman na ang lahat ng dapat na ipasa. Nako anak, tigilan mo nga ako sa mga bintang mo sa akin. Kasi malabong mangyari iyon. Kung may mahahanap man akong babae sa Iloilo, sana doon na lang ako nag-asawa noon pa. Doon sa lugar namin, may mga babae raw na hindi basta-basta na makikipagsalamuha ka doon kasi nagiging parang mga halimaw sa gabi. May pakpak na gumagapang sa damuhan at nag-aabang ng matatambangan. Ang dami kasing aswang doon, anak. Delikado pala sa inyo, tay. Nakakatakot naman yung mga babae doon kung may mga aswang pala. Totoo pala yun. Totoo raw doon ang mga ganong nilalang sa lugar namin. Kasi matagal na itong kasabihan ng mga matatanda at maging ng mga binata noong bata pa ako. Kapag daw may nakita kang magandang babae, hindi iyon agad oportunidad para ligawan mo. Dahil hindi natin alam kung tao ba siya sa gabi o mangangain ng tao. Ganon ba, tay? Pero sana wala nang ganyan ngayon, no? Baka kasi mahirapan ako mahanap ang true love ko. Pwede naman ako magkajowa, di ba? College naman na ako, tay. Mas gusto ko kasi ang mga probinsyana kaysa sa mga modernong babae dito sa syudad. May mata ka naman, anak. Pati kutob at pakiramdam. Doon ka na lang bumase at huwag kang magpapansin kung kani-kanino lang. Lalo na taga Maynila ka. Talagang lapitin ka ng mga babae ron dahil iisipin nilang marami kang pera at galing ka sa malayo. Kaya gamitin mo ang utak mo dahil hindi lahat ng magaganda ay mabuti ang intensyon. Yung simpleng biro ko kay tatay ay naglabas pala ng revelasyon tungkol sa mga ganong nilalang. May mga ganon pala talaga parang nabubuhay at umiiral ang mga ganong klase ng nilalang. Naging interesado tuloy ako sa mga kwentong ganon. Napasearch tuloy ako sa mga nilalang na yon. Pero karamihan sa mga nabasa at narinig ko, sinasabi na hindi raw totoo. Panakot lang at walang matibay na basihan. Pero kasi sa kwento ng tatay ko yon, at hindi naman siya magsisinungaling sa akin. Habang ginugugol ko ang oras ko sa pag-i-exam sa mga susunod na linggo, hindi na mawala sa isip ko ang pag-uwi namin sa Iloilo. Yung pakiramdam na nasa ibang lugar ka, na walang nakakakilala sa iyo. Pagkatapos mong magsikap at mapagod sa lugar na nakasanayan mo. Yung maliligo ka sa dagat, makikisalamuha ka sa mga taong simple lang ang pananaw sa buhay at hindi mo kailangang makipagmataasan. Hindi kagaya dito sa syudad. Kung konting pagkakamali mo lang, mapupuna ka kaagad, di ba? Ganon talaga ang inaantay ko. Kaya gusto ko na ring magbakasyon kami ni tatay.
Hanggang sa tuluyan na ngang natapos ang eskwela. Nag-book ng ticket si tatay. Ang naging problema na lang namin ay kung ano ang mga dadalhin namin. Hanggang sa maayos na ang lahat at dumating na rin ang eksaktong araw para bumiyahe na. Tulog ang ginawa ko habang nasa eroplano. Nang makababa kami sa babaan at makarating na sa mismong lugar ni tatay sa Iloilo, hindi pa rin talaga sumisiksik sa isip ko na wala na kami sa Maynila. Paano ba naman? Siyudad na din pala. Nung lumabas kami sa airport, marami na mga naglalakihang gusali at maraming sasakyan. Napakaingay pa rin. Subalit nung makababa kami sa sasakyan, pagkatapos ng siguro 2 oras na biyahe, doon ko nakita at naramdaman ang probinsya. Lalo na puro halaman o mga kagubatan ang nakikita sa paligid. Nakita ko ang bahay ng mga magulang ni tatay kasi nagpapadala si tatay doon para may pang-araw-araw silang kailangan. Kaya naman medyo nakaluwag-luwag din ang lolo at lola ko. Komportable ang bahay. Aminado naman ako na akala ko simpleng bahay lang ang maaabutan ko. Pagbaba namin ng mga gamit, napansin ko ang mga kapitbahay na nakatingin sa amin. Parang bawat galaw namin ay pinagmamasdan nila at nagbubulungan pa ang mga ito. Hindi naman sa hinuhusgahan kami, pero parang may halong pagkamangha at kaunting ignorante sa paraan ng pakikitungo nila. Hindi ako makangiti sa kanila kasi sobrang pagod talaga ako at gusto ko na lang magpahinga. Nang makita ko ang lola at lolo ko, yumakap ako sa kanila. Tapos nagpaalam na matutulog na muna ako kasi medyo hilo ako sa biyahe. Tapos nag-uusap pa sila na konti lang ang naiintindihan ko kasi ibang dialekto ayon. Nung unang nga akala ko ay Bisaya pero Ilonggo pala. Ayaw pa nga sana nila akong payagan kasi gusto pa nilang halik-halikan ako. Ako lang kasi ang nag-iisang apo. Pero hindi ko na talaga kaya noon. Mga bandang hapon, naalimpungatan ako. Tapos nagdesisyon na lang akong bumangon. Nakakarinig kasi ako ng mga kwentuhan sa labas. Naririnig ko ring tumatawa si tatay. Nang tumingin ako, nakita kong may kausap siya. Tapos napansin ko yung isang babae. Siguro kaedad lang ni tatay. Tansya ko lang naman. Parang sobrang dikit nila sa isa't isa. Kaya napangiti naman ako. Pagkatapos, tinanong ko si Lolo. Lo, sino yung babae na yun? Mukhang ang saya-saya ni tatay ah. Matagal ko na siyang hindi nakikitang ganyan. Ayun ba, apo? Si Lorna. Kababata niya yan. Nagtitinda ng isda mula noon pa hanggang ngayon. Hindi na lang sila nagkita mula nang lumawas ang tatay mo. Tapos nakapag-asawa. Alam ko, noong bata pa sila, talagang gustong-gusto na ni Lorna ang tatay mo. Ewan ko lang kung handa na bang umibig muli si Fidel. Naku lolo, hindi naman pwede ang basta-basta. Kailangan ko pang kilatisin ang babaeng yan kasi hindi natin alam kung ano ang intensyon niya sa tatay ko. Baka di porket nakita niyang umangat ang kanyang buhay, gusto na niya. Hindi naman masama na mag-isip ng ganun, di ba? Hindi naman masamang mag-isip ng ganun, apo. Pero kilala ko si Lorna. Ang problema lang dyan, isa siya sa mga pinagbibintangang aswang dito. Ewan ko ha, may mga kwento kasi na nakikita siya na kumakain raw ng hilaw na hasang ng isda. Pero hindi ko alam kasi hindi ko naman nasaksihan. Ayaw ko naman na pangunahan ng panghuhusga, lalo na't hindi ko naman kilala ang tao ng lubusan. Oo nga po, sabi ni tatay, uso daw talaga ang mga aswang dito lo. Kahit saan naman na liblib na probinsya, apo, hindi naman sila nawawala. Malabong umalis at mawala ang mga yan dito. Ewan ko dyan sa tatay mo kung bakit parang umibig na naman. Wala namang masama doon. May sarili naman siyang pag-iisip
Hindi rin naman siguradong totoo ang mga bintang kay Lorna. Pero hindi naman ako magsasalita ng ganito kung wala akong kahit kaunting duda. At bakit ko naman sisirain ang babaeng yan sa anak ng anak ko na posibleng makatuluyan niya? Si tatay din naman po kasi ang nagbanggit sa akin tungkol sa mga aswang na yan, Lo. Siya ang nagkwento sa akin tungkol doon. Siguro naman hindi niya ipapahamak ang sarili niya. At sigurado akong alam niya ang ginagawa niya. Ano bang eksena ng mga aswang dito, Lo? Ano bang mga ginagawa nila sa buhay? At saka, paano ba sila namimirwisyo? Apo, hindi naman sila gaya ng mga aswang na kakainin ka ng buhay o gagawin kang biktima. Pero ang mga aswang na yan, ang gusto nila ay magparami para hindi mamatay ang lahi nila. Baka mahawaan din ng pagiging aswang ang tatay mo ganon. Kung ano-ano pang posibleng maging pagbabago sa kanya kung sakali. Pero kung ako ang tatanungin, aamin ako sa iyo. Malakas ang kutob ko na may katotohanan ang mga binabanggit tungkol kay Lorna. Pero sa ngayon, Apo, hindi ko muna pangungunahan ang opinyon ng tatay mo. Hindi ko siya pagsasabihan. Bahala siya. Posible pa pala yung hawaan ni Luno. Buti na lang noon, hindi kayo nadala ng ganyan, Lo. Buti totoong babae si Lola, pero kung mahawaan si tatay, madali naman po makita, di ba? Magagawa naman ng paraan. Siyempre ang lola mo. Kasama ko yung lumaki sa baryong ito. Kaya alam ko at kilala ko ang pamilya niya. Tungkol naman doon sa hawaan, wag na nating pag-usapan kasi ayaw kong mangyari yun, Apo. May mga buhay pa namang matatanda na kaedad ko na gumagamot ng ganyan dito. Pero hindi ko lang sigurado kung ginagawa pa rin ng iba ngayon. Sana walang mangyayaring ganon. Basta kung ako sa'yo, bantayan mo na lang ang tatay mo. Pinapanood ko noon si tatay. Mabilis namang natapos ang usapan nila. Tapos tumingin siya sa akin at nakangiti. Parang nahiya siya sa akin, pero nginitian ko rin siya pabalik. Masaya rin namang nagpaalam si Lorna sa kanya. At sa paalam na yon, alam kong mauulit pa ang ganun nilang interaksyon. Pinakanagulat ako nang bigla akong kausapin ni tatay. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, inaya niya akong lumabas. Pumayag naman ako. Hindi rin naman nagduda sina lolo at lola kay tatay, kaya nakalabas kami. Doon na niya sinabi kung saan kami pupunta. Tay, saan ba tayo pupunta? Anak, huwag kang maingay. Pupunta tayo kina Tita Lorna mo. Pinapapunta niya ako doon. Kunti lang ang kinain ko kasi inaya niya akong kumain sa bahay nila. Magluluto raw siya. Huwag ka nang mangamba o mahiya. Kilala ko naman ang mga magulang niya. Hindi mo naman hinuhusgahan si tatay, di ba? Hindi ko naman po kayo hinuhusgahan, tay. Pero sana sinabi niyo agad para nakapagpaalam tayo kay lolo. Baka mag-alala siya. Siguradong tatagal tayo doon kasi magkukwentuhan pa kayo. Saan bang bahay nila? Malayo ba yun dito, tay? Hindi naman ganun kalayo, anak. Doon lang sa isang kanto. Basta hayaan mo lang si tatay, ha? Huwag kang sumabat-sabat pa sa mga usapan namin doon. Baka kung ano pa ang masabi mo at mapahiya ako. Sige po, tay. Hindi naman po ako mangingialam. Basta maayos kayo, ha? Huwag kayong masyadong mapusok. Baka naman magkaroon ako ng kapatid, tay. Biro lang, tay. Ganon niyo po ba kakilala si Tita Lorna? Sakto lang, anak. Kababata ko siya. Pero marami pa rin akong hindi alam tungkol sa kanya. Baka ito na ang tamang pagkakataon para mas lalo ko pa siyang makilala. Noong maliit pa kasi kami, sobrang mahiyain niya. Lagi siyang umiiwas. Nakakalaro naman namin siya at nakakwentuhan. Pero hindi ganun kadalas. Pero mas gusto niyang nanunood lang sa isang tabi. Lagi rin kasi siyang inaasar ng mga kaibigan namin noon. Ganun? Kawawa naman po pala siya noon, di ba? Ano po ba mga inaasar sa kanya? At bakit lagi siyang iniiwasan? Magandang tanong yan, anak.
Marami. Pero ang nakakahigit sa lahat ay yung amoy isda raw siyang malansa. Ganon. Mabaho naman kasi talaga ang amoy ng isda, di ba? Yun kasi ang negosyo ng pamilya nila. Doon siya lumaki at tumulong. Kaya hanggang ngayon, tindera pa rin siya ng isda. Malaki naman ang kitaan doon. Kapag nagninegosyo ka, kailangan mo talagang mahalin ang negosyo mo. Siyempre, hindi naman sila tamad. Kaya sila mismo ang nag-aasikaso ng mga isda. Kasabay din noon ang mga bintang na baka aswang sila. Marami kasing haka-haka noon, pero walang kumpirmasyon. Kasi kung sigurado naman ako na aswang si Lorna, hindi ko siya kakausapin ngayon. Sigurado ka, tay? Baka kasi aswang yun talaga. Tapos, mahawa tayo. Ayaw ko ng ganun, tay. Ayaw ko maging aswang ka, tay. At ayaw ko ding maging aswang ako. Anong hawaan? Kanino mo ba narinig yan? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Si tatay, di ba? Ay naku talaga. Isa pa yan sa naniniwala na aswang si Lorna eh. Nagkwento ka doon no? Aha, nagkwento? Hindi ko naman po kilala si Tita Lorna, tay. Huwag mo na lang idamay si Lolo. Wala namang sinasabi sa akin yun eh. Isip-isip ko lang yun. Malayo pa ba tayo, tay? Ayun na, tanawin mo na yung bahay na yun oh. Ayun na, bukas na ngayon ang ilaw sa labas. Siguradong inaantay na nila tayo. Tama na muna ang kwentuhan anak, bilisan na natin. Simple lang naman ang bahay. Makikita mong maraming timba sa labas at may mga bata rin. Siguro doon nila nilalagay ang mga paninda nilang isda. Nakita ko pa ang ilan sa mga kapatid ni Tita Lorna na naglilinis ng mga paninda sa labas at siguro ang iba doon ay pamangkin. Nakangiti naman sila. Halatang kilala talaga nila ang tatay ko. Maya-maya pa, pumasok na kami kasi lumabas si Tita Lorna at inaya na kami sa loob. Halata namang naiilang si tatay. Parang nahihiya lang, ganon. Tapos iniharap niya kami sa mga magulang niya at nagmano din naman ako. Pagkatapos nito, naupo kami sa may hapag kung saan nakahanda ang mga ulam. Puro isda lang ang mga yon, pero iba-iba ang mga putahe. Habang kumakain, talagang natutuwa ako kasi ang sarap ng mga pagkain. Ang gaganda ng mga klase ng isda at halatang pinag-isipan talaga ang pagluluto. Sa kalagitnaan ng pagkain, may inilabas si Tita Lorna na maliit na mangkok. Para raw iyon kay tatay lang. Medyo kinatuban ako noon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang takot ko. Pero ramdam ko na ganoon din si tatay. Napatingin siya sa akin at nag-alanga na tikman ang laman ng mangkok. Mabuti na lang at magaling magdahilan ang tatay ko. Nako, karne pa na may sabaw. Baka matabunan lang ang sarap ng mga isdang kinakain ko. Hindi nagaganda ang panlasa ko sa mga putahe. Ang sarap pa nga eh. Titigman ko rin yung luto mong karne. Pero sa ngayon, gusto ko muna itong mga isda. Kasi puro na kami karne sa syudad eh. Ikaw bang nagluto ng lahat na to? Oo naman, Fidel. Sayang naman kung hindi mo matikman yung karne. Pinaghandaan ko rin yan. Kaso kaunti na lang. Kasi natikman na ng mga pamangkin ko at kapatid. Okay lang yan, Lorna. Kontento na ako dito sa mga isda. Pati nga si Ariel, mukhang sarap na sarap, di ba? Kung masarap naman po itong isda, tsaka na lang po tayo kumain ng karne. Wika ako naman. Ngumiti naman ng tipid si Tita Lorna. Wala naman kaming naramdaman na galit o masamang loob sa kanya. Pagkatapos noon, lumabas kami at nakipagkwentuhan si tatay sa pamilya ni Tita Lorna. Ako naman sa labas lang nagmamasid. Nandun kami sa bakuran nila. Pinagmamasdan ko ang mga tao roon. Yung mga naglilinis ng isda at nag-aasikaso
ng kung ano-ano pang gawain sa labas ng kanilang bahay. Ang hindi lang ako komportable ay yung lansa na hindi mawala-wala sa ilong ko. Para ako masusuka na ewan. Nakakahiya naman kung magluwa-luwa ako, di ba? Kaya ang ginagawa ko ay kunwari nag-iikot-ikot ako. Habang naglalakad-lakad, napunta ako sa likod ng bahay nila. Walang tao roon, puro mga drum at balde lang. Napapaisip ako, paano kaya kung may malalaki silang isda? Gusto ko iyong makita. At napapaisip din ako, bakit nag-iimbak sila ng isda? Di ba? Sayang yung yelo. Kaya ang ginawa ko noon, hindi naman siguro sila magagalit kung sisilipin ko. Tinignan ko isa-isa ang mga drum. Yung iba, tubig lang. Yung iba naman ay pinagugasan at sobrang lansa. Hanggang sa napansin ko ang nag-iisang drum sa isang sulok. May mga bakas kasi iyon ng dugo sa gilid. Kaya naisip ko na baka doon nakalagay ang malalaking isda. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, iba-iba ang naaamoy ko. Para bang sobrang baho na nito. Pero iniisip ko, baka ganun talaga ang amoy ng lansa ng ganong klaseng isda, kung ano man iyon. Hanggang sa nasa harap na ako sa mismong drum na yon. Dahan-dahan kong iniangat ang takip ng drum mula sa likod nito para hindi ka agad mapansin. Sinilip ko iyon ng maingat dahil sobrang dilim. May mga yelo roon kaya hinawi ko kahit na malamig. Nang mahawakan ko iyon, bigla kong iniangat ang kamay ko kasi akala ko matulis ang parte ng isda at baka matusok ako. Pero hindi. Malambot siya. Kaya hinawakan ko ulit iyon at sinilip ng mabuti. Maniwala man kayo sa hindi. Kinilabutan ako ng sobra nang makita ko iyon. Kung hindi ako nagkakamali. Braso iyon ng isang tao na may kasamang kamay at may mga daliri. Iyon mismo ang nahawakan ko. Sobrang tigas nito, pero wala pang sinyalis na naaagnas. Ibig sabihin, sobrang bago pa lang. Para akong naniga sa kinatatayuan ko, pero ramdam ko rin na kailangan ko nang umalis sa lugar na iyon. Lalo na nang makarinig ako ng mga yabag. Isipin mo kung gaano kahirap sa akin magpanggap na wala akong nakita noong dumating ang isa sa mga kapatid ni Tita Lorna. Ngumiti lang ako at sinabi ko na ang dami pala nilang paninda. Ngumiti rin ang lalaki. Tapos inaya ako na pumunta sa harap ng bahay kasi mag-iihaw daw sila roon. Pagkarating roon, nakita ko si tatay na nakapwesto na. Mag-iinuman pala sila. Ibig sabihin, tatagal pa kami roon at yun talaga ang pinakaayaw ko. Hindi ko naman pwedeng iwanan si tatay. Ilang oras pa akong magtitiis at pipigilan ang nararamdaman ko. Sobrang hirap. Halos mapapraning ako sa kakaisip dahil sa takot. Lalong-lalo na kapag humangin, talagang nilalamig ako. Malamig na siya, pero pinagpapawisan ako. Bumungad sa akin ang tanawing iyon at nakikita kong gustong-gusto ni tatay na uminom. Talagang balak niyang sumagad sa alak kasi wala siyang humpay. Tagay siya ng tagay. Sa bagay, malapit lang naman ang uuwian namin. Pero masyado yata siyang nagiging kampante at nakalimutan na kailangan naming magkaroon ng limitasyon. Nakaupo lang ako sa isang gilid. Kahit abutan nila ako ng alak, hindi ko tinatanggap. Takot na takot ako na baka malawayan nila ayon. Sinabi ko na lang na wala ako sa kondisyon at naiintindihan naman nila ayon. Kaya ang ginawa ko, paminsan-minsan ay namumulutan lang habang nagmamatsyag pa rin sa kanila. Tay, hating gabi na.
Anong oras tayo uuwi? Baka may mga trabaho pa yan sila bukas. Wala silang pasok, anak. Yung mga trabahador nila lang ang tumatao sa mga pwesto. Ngayon lang naman naglambing ng inom eh. Huwag ka mag-alala, ayos pa naman ako. Hindi ka naman umiinom, kaya kondisyon ka naman. Gusto mo na bang umuwi? Pwede ka namang mauna. Naku tay, hindi ako pwedeng mauna. Ayaw ko na iwan ka dito eh. Sige lang tay, uminom ka lang dyan. Aantayin na lang kita. Wala naman ako magagawa. Magkasama tayong pumunta rito. Dapat magkasama din tayong uuwi. Parang delikado lang kasi magpaabot ng madaling araw dito. Naku anak, wala yan. Hindi yan. May tiwala naman ako sa mga tao dito. Kasi kababata ko naman ang ilan dito. Huwag mo na lang isipin si tatay ha. Maya-maya. Kaunti na lang. Uuwi na rin tayo. Pagkatapos naming magkwentuhan ng saglit ni tatay, biglang nagbukas ng panibagong usapan ang kapatid ni Tita Lorna. Kaya nandoon na naman ang atensyon niya. At ako naman, malalim ang iniisip. Nag-usap kami ni Lolo tungkol sa pagiging aswang ng pamilya ni Ate Lorna. Tapos, nakakita ako ng ganon sa may drum nila. Kaya hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung anong klase ng pakiramdam ang dapat kong unahin. Ang hirap itago ng takot. Alam kong nahahalata rin ng mga tao doon na hindi ako mapakali. Pero mabuti na lang at iniisip nila na ganun lang ako. Dahil nag-aalala ako sa tatay kong umiinom. Habang lumalalim pa ang gabi, nag-iiba rin ang oras sa paligid. Sobrang nakakakilabot at nakakatakot. Kasi isipin nyo naman, parang naiiba rin ang itsura ng mga kasama namin. Hindi ko mawari. Pero ang una kong napansin, biglang lumaki ang mga mata nila. Animoy na kahit-hit ng droga. Tapos parang umaangat pa ang mga buhok paminsan-minsan. May kasama ring kakaibang amoy. Nahalata mo talagang umaalingasaw mula sa kanilang mga katawan. Ayoko sanang magduda o mag-isip ng kung ano. Pero masisisi ba nila ako? Yung mga tawa nila paminsan-minsan, nakakakilabot na. Parang iba na ang mga boses nila. Hindi ko alam paano ko kukunin si tatay noon. Talagang tuwang-tuwa pa siya sa mga usapan. Gustong-gusto niya ang makipagkwentuhan sa mga ito. Napansin ko pa ang isa sa mga lalaki na umikot sa likod at nagsisinyas-sinyas. Parang alam ko na ang ibig sabihin noon. Parang gusto nilang kunin yung bangkay na nasa drum at kakainin nila ito. Doon pa lang, kumpirmado ko na aswang talaga sila. Wala na silang madadahilan kasi iyon talaga ang totoo. Halatang halata naman. Noong maglabas sila ng kawa at sinabi nilang papakuluan ng sabaw para pampababa ng tama ng alak, alam ko na iyon. Yun pala ang karne na ginagamit nila, na sinasabi nilang karne ng baboy, kahit hindi naman. Hinayaan ko na lang silang magluto. Nakita ko pa nga na may lumabas na karne na nakatadtad na, pero nakikita ko ang balat. Alam kong sa tao iyon. Maduwal-duwal pa ako, pero pinipilit kong pinipigil ang sarili ko. Talagang pinipilit kong magmukhang wala lang sa akin ang mga nakikita ko. Hanggang sa naluto ang karne. Hindi ko nga alam kung bakit ganun lang kadali. Nakita ko pa nga na inilagay nila iyon sa mangkok at pinagsasalo-saluhan nila. At noong makita ko na iaabot na nila sa tatay ko, sinabi ko na agad ang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Tay, wag. Doon ka na lang uminom at kumain sa bahay. Antok na ako. Di ko na talaga kaya, tay. Magkikita pa naman kayo bukas eh. Babagsak na talaga yung mga mata ko. Siguradong galit na rin si Lolo sa atin, tay. Ay, oo nga pala anak. Di ko na malayan yung oras. Ano, uuna na pala kami ng anak ko ha. Uuwi na kami. Salamat sa inyo mga pare.
Sana bukas, kita na lang tayo ulit. Maraming salamat sa inyo ha. Uuwi na kami ng anak ko. Grabe yung saya sa tenga ko nang marinig ko na pumabor sa akin si tatay. Hindi na kami nagkaroon ng mahabang usapan para makumbinsi siyang umalis. Kaya sobrang saya ko noon. Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag. Habang naglalakad kami pa uwi, nakita ko si tatay na parang normal naman. Napansin ko na parang nagpapanggap lang pala siyang nakainom. Kaya binuksan ko na kaagad ang usapan. "Oh, tay, akala ko lasing ka. Parang nagpapanggap ka lang atay. Okay ka pa pala. Pinagmukha mo pa akong tanga doon na nag-aalala sa'yo, tay." Alam kong nahalata mo din, Ariel. Pasensya ka na. Sinabi mo pala dapat sa akin para pakita na dami ka palang nararamdaman. Aswang pala talaga sila, di ba? Hindi kita tinatakot ha, pero ewan ko sa'yo. "Tay, ikaw din pala. Akala ko nagtatanga-tangahan ka kanina eh. Mabuti na lang at nauunawaan mo ako. Kanina ko pa talaga gustong umalis doon. Kung alam mo lang kung anong nakita ko doon sa drum eh. At kung anong karne yung niluto nila na ginawa nilang sabaw na balak na ipakain nila sa'yo." Alam ko yun, anak. At alam ko lahat. Kanina ko pa rin gustong umalis. Pero ayaw ko magpahalata na nahahalata ko kung ano ang nasa paligid natin. Napansin mo ba na nag-iiba ang mga itsura nila habang lumalalim ang gabi? "Oo, tay. Doon ako natatakot talaga. Nag-iiba ang boses nila. Para silang mga halimaw. Mga aswang pala talaga sila." Ang mahalaga doon, anak, hindi nila tayo ginagalaw. Pero malinaw sa akin ang intensyon nila. Alam kong gusto nilang mapangasawa ko si Lorna. Bukod sa magandang buhay, kasama rin ang pagiging kampante. Alam kong sinusubukan nilang hawaan ako ng pagiging aswang, pero hindi sila magwawagi. Gusto ko naman si Lorna at pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero ang maging aswang ay hindi ko gagawin para sa pag-ibig. Paano na ito, tay? Alam kong hindi ka lulubayan ng mga yan hanggat nandito tayo. Ibalak ba nating magtagal, di ba? Kikilatisin pa natin ang lugar. Tatakbo mo lang muna sa utak mo kung bakit tayo nandito. Iba ang pakay natin at hindi yan kay Lorna. Malalaman pa ba to ni Lolo? Anak, huwag mo nang sabihin kay Lolo mo kasi magagalit talaga yon. Baka sugurin niya ang pamilya ni Lorna. Baka may mamatay at ang masama at baka kung ano pang mangyari. Hindi naman gaganti sa atin ang mga yan kasi mababait naman yun eh. Pero kasi isipin natin, tinrider natin sila kasi pinag-uusapan natin sila habang nakatalikod. Pero pakiramdam ko, sinadya nilang ipakita sa akin yung mga simpleng maliit na bagay para hindi tayo magulat pagdating ng araw. Alam rin kasi nilang may interes ako kay Lorna, pero hindi naman naaabot sa puntong ganon. Sayang rin kayo, tay, di ba? Ako, suportado sana, okay lang. Pero yung ganon, magiging aswang yung tatay ko. Ayaw ko. Marami pa nga akong nakita kanina, anak eh. Nakita ko pa nga na lumalabas yung pangil ng mga kapatid niya. Pati yung mga buhok sa katawan na lumalabas kapag nagpapalit anyo bilang aswang. Si Lorna, sobrang putla at puti niya. Parang wala siyang dugo. Pero halata sa kanya kung gaano siya kahinog sumipsip. Mapapaisip ka na lang talaga ilang tao kaya ang nabibiktima ng pamilya niyon. At ilan pang tao ang mabibiktima nila. Sana lang mga kriminal at masasamang loob ang tatambangan nila para hindi masayang ang buhay. Napatulala na lang ako noon. Nakakakilabot. Kasi baka mamaya nakikinig sila sa amin o sumusunod. Nung pumasok kami sa bahay, buti na lang. Tulog na sila lolo at lola. Hindi na kami naabutan pa nang umuwi na ganun kagabi. Akala ko makakatulog ako kaagad pagkatapos nun.
Kasi totoo namang nakakaramdam ako ng antok doon sa bahay ni Tita Lorna. Pero nung nakahiga na ako, hindi talaga. Ang dami pang pumapasok sa isip ko. Kinatatakutan ko pa nga na baka managinip ako ng masama at hindi mawala sa isip ko iyon. Ano pa kayang pwedeng mas nakakatakot na itsura ng mga aswang na yon, di ba? Kanina pa lang, nanlalaki lang yung mga mata nila, nakakakilabot na. Ano pa kaya sa estado ng pagiging halimaw nila? Yun ang paulit-ulit na sumisiksik sa utak ko ng mga panahong iyon. Kaya ako nahihirapan kasi iniisip ko kung anong itsura talaga nila. Ang iba't ibang nakakatakot na mukha ay pumapasok na sa utak ko. Pumapasok rin sa isipan ko at sumasagi sa mga pag-iisip ko na baka maging mapusok sila sa mga susunod na araw at mas lalo nilang pilitin si tatay. Kaya humiling ako na sana tanungin ako ni tatay kung ayos lang ba sa akin na manatili pagka mayroon sa mga susunod na taon. Kasi kung ako ang tatanungin, ba't kita sasagutin? Di joke lang. Ay hindi ko kaya. Mas pipiliin ko na lang ang magulong buhay sa Maynila. Maingay, maraming nagbubungangaan kaysa sa ganito. Kasi gustong gusto siya ni Tita Lorna. At dahil gustong gusto niya, hindi siya titigil. Nang dalawin na ako ng antok, hindi ko na pinalampas. Kailangan ko rin kasi ng pahinga. Hanggang sa muli akong nagising, umagang-umaga na. Kumakatok si Lola. May bisita raw sa labas. Napabango naman kami ni tatay. Bumungad sa amin ang mukha ni Tita Lorna na nakangiti. Ngiti lang din naman ako pabalik. Sabi niya, may dala daw siya sa umagang iyon. Nagtinginan kami ni tatay at syempre, hindi kami nagpahalata. Ngumiti kami at tinanggap ang ulam. Akala namin ay aalis na si Tita Lorna. Subalit gusto daw niyang makita na tikman ni tatay ang niluto niya. Kasi niluto lang talaga niya yon para kay tatay. Hindi namin alam kung anong pwedeng ilusot. Buti na lang, nakaisip kaagad ng magandang dahilan si tatay. Sabi niya, dahil nag-inom siya kagabi, wala pa siyang gana talagang kumain at baka masuka siya o mahirapan. Mabuti na lang, naintindihan iyon ni Tita Lorna. Ang dali niyang nakuha ang simpatya ni Tita Lorna. Hindi na nagpilit ang babae at nagpaalam na rin na magtitinda pa ng isda. Ang tamis pa ng ngiti niya kay tatay ko noon. At ang ikinagulat namin ay ang pagsabat ni Lolo nang makalayo na si Tita Lorna. Itapon mo yan. Sunugin mo. Huwag mong ipapakain sa aso ko o kahit sa mga asong kalye dyan. Ano bang balak mo, Fidel? Ano bang intensyon mo kay Lorna? Aswang yun eh. Hindi ka titigilan nun. Ano ba? Antayin na lang natin na bumulay ang labi mo. Tapos maghanap ka ng hilaw. Bago pa natin maisip na kailangan ng matapos to. Bakasyon lang talaga ang bala ko dito, tay. At gusto kong mabawasan ang pagiging stress ko. Pasensya na kayo. Uuwi na lang kami ni Ariel at hindi na magpapaalam kay Lorna. Kasi alam kong hindi talaga siya titigil. May lambing pa ako para hindi na kami maghanap ng anak ko. Kayo na lang din ang sumama sa amin doon sa Maynila. Kasi kung uuwi kami rito mag-ama, hindi kami lulubayan ng mga aswang na yon. Hahawaan at hahawaan nila ako para hindi na ako umalis. Walang problema kung gusto mong umuwi kami ng nanay mo sa Maynila. Pero hindi ngayon, anak. Ang mahalaga mauna kayong umalis ng mag-ama. Gusto ko naman kayong makasama ng matagal. Diyos ko, magkaroon ako ng anak na kumakain ng hilaw. Ayaw ko nun. Napakabaho, napakalansa.
Hindi lang yun lolo, magkakaroon ka rin ng anak na pangit. Sobrang pangit kaya ng mga aswang. Tapos, pag nabuntis si Tita Lorna, magkakaroon ako ng kapatid na pangit. Magkakaapo ka rin ng pangit. Nako, masisira ang ligasihan ng pamilya lo. Sa akin pa nga lang, sa gwapo kong ito. Tapos susundan ako ng pangit. Ay nako, kakahiya naman nun. Biro ko ba? Ariel, ang bunganga mo at ugali mo naman. Manang-mana ka sa lolo mo. Magbalot ka na nga ng mga gamit. Kung may mahahanap akong ticket ngayon, aalis tayo mamaya. Pero kung wala, baka bukas na lang. Wala kang kakausapin sa mga kapitbahay at wala kang pagsasabihan. Walang makakaalam na wala na tayo dito. Kasi baka pigilan ako ni Lorna. Mahirap na yon. Ay buti naman. Yan ang pinakagusto kong marinig. Ang umuwi tayo sa Maynila tay. Ayoko na dito din. Ayoko na ng mga aswang. Ibalik nyo na lang ako sa normal kong buhay. Hihilatan na lang ako buong araw sa higaan ko. Sobrang saya ko noon habang nag-iimpake ng gamit. Isip ako ng isip at lilingon sa hiling na sana makahanap ng ticket si tatay para makauwi agad kami. Ayoko nang magtagal doon at ayoko nang matulog ng isang gabi doon kasi alam ko pagdating ng hapon pupunta na naman si Tita Lorna at baka yayain na naman niya si tatay na pumunta sa kanila. Ako naman hindi ko pwedeng pabayaan si tatay na pupunta doon ng mag-isa. Hindi madadamay at sasama ako. Ayoko na nga masaksihan lahat ng nakita ko. Lalo na't alam kong meron pang mas malala niyon. Mabuti na lang ng araw na yon ay may nakuha kami. Malungkot na naiiwan namin si lolo at lola nang ganon kabilis. Pero masaya kasi malayo na kami sa posibleng kapahamakan. Hindi na kami bumalik pa sa Iloilo. Ilang buwan lang din sumunod sina lolo at lola sa Maynila. Lumipat na lang kami ng ibang lugar pero sa Maynila pa rin at doon sa mga hoods na mga tahimik para magkakasama pa rin kami. Kasi yun ang gusto ng mga matatanda, tahimik na paligid. Pero hindi ko talaga magkakalimutan yung tungkol sa tendera ng isda na yon at alam kong ganun din si tatay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Pagpalain kayo palagi at huwag kalimutan magpandesal.